Magandang araw, mga kasirin. Ngayon, may kwento akong siguradong magpapainit sa inyong mga puso. Isang CEO at isang callboy, dalawang tao mula sa magkaibang mundo, pero natutunan nilang magkaisa sa pagmamahal. Mula sa isang simpleng gabing, puno ng saya, hanggang sa isang malalim na koneksyon. Kwento ito ng pagtanggap, tiwala, at lakas ng loob na magbigay ng pagkakataon sa isa't isa. Kaya't mag-relax na kayo, mga kasirin, at pakinggan ang CEO na may umibig sa isang callboy. Minsan, ang pag-ibig ay walang pinipili basta totoo. Ready na ba kayo, mga kasirin? Let's go! Walang kamalay-malay si Sarah na ang gabing ito ay magpapabago sa takbo ng buhay niya. Isang grand na event, isang corporate gathering para sa kanyang kumpanya, at syempre, isang hindi inaasahang pagkikita. Si Sarah, isang CEO ng isang malaking kumpanya, ay sanay na sa mga ganitong klaseng okasyon. Formal na kasuotan, matataas na tao sa paligid, at ang lahat ng conversations, puro business. Hindi siya mahilig sa social events pero may mga pagkakataong kailangan talaga, kaya siya nandoon. Tinutulungan ang kanyang kumpanya at ang mga kasamahan niyang nagtatrabaho ng husto. Nang dumating siya sa venue, agad siyang binati ng mga kakilala. Pero may isang bagay na hindi niya mapigilan. Ang pakiramdam na parang may kulang. Hindi siya sanay na nandyan lang siya. At hindi kayang maging relaxed sa mga ganitong sitwasyon. Pero may mga pagkakataon talaga na kailangang magpakita ng mask ng pagiging perfect. Habang naglalakad siya papuntang buffet table, nakita niya si Sandro, nakasuot ng isang black tuxedo, maayos at eleganteng tingnan. Hindi siya isang ordinaryong waiter, pero nakatayo siya sa gilid ng event. Malayo sa mga guest. May kakaibang aura si Sandro. At sa isang iglap, napansin ni Sarah ang matalim na mga mata nito at ang hindi maipaliwanag na vibes. Hindi siya pwedeng magkamali. Siya ang escort na inarkila para sa gabing iyon. Walang alinlangan, lumapit si Sarah at tinanong siya, "So, ikaw pala si Sandro?" "Oo, ma'am." "Sandro po." Sagot niya ng may ngiti, pero may kasamang pagiging seryoso. Hindi siya mababakasang nahihiya o awkward. Alam niyang ginagawa lang niya ang trabaho niya. At sa mga pagkakataong tulad nito, kailangan niyang maging profesional. Agad nagkausap ang dalawa, pero hindi sa isang formal na paraan. Sa halip, may banayad na tinginan. Parang may ibang klase ng chemistry na lumulutang sa paligid nila. Si Sarah, kahit na medyo malamig ang tono ng boses, ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang koneksyon sa lalaking ito. Isang pakiramdam na hindi niya inaasahan. "Bakit ka pala nandito?" tanong ni Sarah, habang kumukuha ng isang baso ng champagne. "May mga event po talaga na kailangang may escort, ma'am. Para magbigay ng company sa mga guests," sagot ni Sandro habang nakatingin sa mga mata ni Sarah. Hindi ito bastos, ngunit may kahulugan sa likod ng mga salitang binanggit niya. Hindi lang siya simpleng callboy, may kabighanian sa kanyang mga mata at iyon ay hindi maitatago. "Tingin ko, hindi lang iyon ang dahilan kung bakit ka narito," sabi ni Sarah, sabay ngumiti. May konting biro sa tono ng boses niya. "Mukhang mas magaan naman yata ang iyong trabaho kaysa sa akin." Napangiti si Sandro. "Baka po, pero hindi ko po kayang maging CEO," sagot niya ng may lambing. "Baka, pagod na rin po ako," bumuntong hininga si Sarah. Napansin niyang medyo seryoso si Sandro. At ang tono ng boses nito ay hindi lang tungkol sa trabaho. Parang may mga bagay siyang gustong sabihin, ngunit nag-aalangan. Pero,
Ano naman ang gusto mong gawin, Sandro? Tanong ni Sarah. Pilit tinutulungan siyang magbukas ng mas personal na usapan. Ako po, siguro, ang magpatawa at magbigay saya sa iba. At kung minsan, nararamdaman kong okay na rin yon, kahit na hindi naman laging ganoon kadali. Sagot ni Sandro. May isang matalim na tingin na nagpasya kay Sarah na may mas malalim pang dahilan sa mga salita ni Sandro. Isang bagay na hindi siya pwedeng magtanong agad. Silence. Tahimik silang pareho. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan nila. Hindi madalas mangyari sa isang tulad ni Sarah na magkaroon ng ganitong uri ng usapan. Sa isang lugar kung saan ang lahat ay puro formal at business. Ngunit dito, sa gabing iyon, tila may ibang uri ng relasyon na nagsisimulang mabuo. Isang relasyon na hindi nila inaasahan. Si Sandro ay hindi ang tipo ng tao na katulad ng mga karaniwang lalaki na nakakasalubong ni Sarah sa kanyang mundo. Si Sarah, hindi rin siya ang tipikal na babae na madalas na nagkakaroon ng ugnayan sa mga katulad ni Sandro. Ngunit may mga pagkakataon talaga na ang mga bagay na hindi inaasahan ang pinakamadalas na nagdadala sa atin sa mga kwento na hindi natin alam kung saan patutungo. Habang lumilipat sa isang ibang parte ng venue, si Sarah ay hindi maiwasang mapansin si Sandro. Ang kagandahan ng mga mata nito at ang kalmadong aura niya. Ang akala niya, isang gabing transaksyon lang. Pero nagkakaroon siya ng nararamdaman na hindi niya kayang ipaliwanag. Ang gabing iyon, nagsimula nang magbukas ang isang pinto sa isang kwento na magbabago sa buhay ni Sarah. Hindi pa niya alam, pero sa mga susunod na araw, makikita niya ang sarili na hindi na kayang iwasan ang mga tanong at nararamdaman niyang unti-unting bumangon sa kanyang dibdib. At sa kabila ng lahat ng iyon, iniisip ni Sarah, si Sandro, isang callboy lang, o kaya ba niyang masaktan at magbigay ng bahagi ng kanyang puso sa isang taong hindi pa niya kilala ng lubusan? Sa gabing iyon, hindi lang siya CEO na may negosyo. Siya ay isang tao rin na nagsisimulang magtanong tungkol sa pagmamahal. 3 araw matapos ang event, hindi pa rin makalimutan ni Sarah si Sandro. Lahat ng nangyari sa gabing iyon ay paulit-ulit niyang naiisip. Hindi lang dahil sa trabaho o dahil sa kasamahan ng mga guests, kundi dahil sa koneksyon na unti-unting nabuo sa pagitan nila. May mga pagkakataong nahulog ang mga mata niya sa kanyang cellphone. Iniisip kung anong nangyari sa text messages nila ni Sandro, kung anong ibig sabihin ng mga simpleng linya ng usapan na parang walang masyadong kabigatan. Ngunit bakit siya pakiramdam may kakaibang koneksyon? Dahil sa pagiging abala niya sa trabaho, hindi siya agad nakapag-reply sa mga mensahe ni Sandro. Ngunit napansin niya ang ilang simpleng tanong nito, na tila mas personal kaysa sa inaasahan niya. 1 linggo ang lumipas, at nagdesisyon si Sarah na maglaan ng oras upang makipagkita kay Sandro. Hindi para sa business, kundi para lamang makilala siya ng mas mabuti. Pumunta siya sa isang coffee shop sa Parañaque, isang tahimik na lugar kung saan madalas niyang puntahan upang mag-isip. Hindi niya inaasahan na si Sandro ang makikita niya roon. Malinaw na hindi siya naghahanap ng anumang espesyal, ngunit ang pagkakataon na makita siya roon ay parang isang senyales na ang mga bagay ay mas komplikado kaysa sa akala niya. Naglakad si Sarah papunta sa isang mesa, kung saan si Sandro ay nakaupo. May hawak na kape at nakatingin sa labas ng bintana. Naglalakad siya ng dahan-dahan, nag-aalangan kung tatawagin siya. Ngunit nang makita siya ni Sandro, nagngiti siya ng tapat at tila ba walang takot sa mata. "Ma'am Sarah, anong magandang araw?" Bati ni Sandro habang tumayo at nagbigay galang. "Ang bilis ng panahon, Sandro.
Akala ko hindi na kita makikita ulit. Sagot ni Sarah, sabay upo sa mesa na itinuro ni Sandro. Habang umiinom ng kape, parehong tahimik muna silang pareho. Parehong hindi makapagsimula ng usapan, kaya si Sarah ang unang nagsalita. "How's everything?" tanong ni Sarah. Hindi na siya nakakaramdam ng laking pagkakaibang nakita niya sa kanilang huling pagkikita. "Okay naman, ma'am. Wala namang bago." "Kayo po, Ma'am Sarah?" tanong ni Sandro. Ngunit ang tono ng kanyang boses ay may kahulugan. May kaunting pagkabalisa, ngunit hindi ito halata. "Busy pa rin," sagot ni Sarah. Pero hindi na itinatanggi ang mga bagay na tumatakbo sa kanyang isip. "Bihira akong maglaan ng oras para sa ganito, para sa sarili ko. Gusto ko lang magpahinga, mag-isa." Hindi siya sigurado kung anong pakiramdam ang gustong iparating ng kanyang mga salita. Pero may kasamang kahulugan na hindi niya kayang ipaliwanag. Sandro ay tahimik na tumango. May isang sandali ng katahimikan, ngunit walang naging awkward na pag-pause sa kanilang usapan. Ang hirap din yata ng ganyang posisyon. Laging may pressure, walang pahinga. Napansin ni Sandro ang seryosong tono ng boses ni Sarah. "Oo, it's part of the job. Pero may mga araw na gusto ko ring magtago, magpahinga mula sa lahat ng mga expectations na nakapatong sa akin." Hindi na tinatago ni Sarah ang kanyang pagkabigo sa kasalukuyang estado ng kanyang buhay. "Siguro, kaya nga ako nandito, sa coffee shop na ito, at hindi sa isang restaurant o bar na may party. Gusto ko lang ng kalmado. Siguro kaya ako nandyan din, kailangan ko rin ng break." Sandro shrugged, ngumiti lang at muling tumungga ng kape. "Alam mo, minsan mas madali ang buhay kapag walang iniisip na pressure." Nagkatinginan silang dalawa at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Sarah na pareho silang naghahanap ng ibang klase ng kapayapaan. Alam niyang hindi ganoon kadali ang maging siya, ang isang CEO na may mga responsibilidad, mga tao na umaasa sa kanya, mga expectations na hindi pwedeng pabayaan. Pero si Sandro ay may ibang buhay. Hindi katulad ng mundo ni Sarah. Kumbaga, simple lang ang buhay niya. Wala siyang mga lingguhang reports. Walang mga business meetings. Si Sandro, bagamat may kanyang trabaho bilang callboy, mas tuwa siya sa simpleng buhay na malayo sa mga formal na okasyon. Habang nag-uusap, sila, napansin ni Sarah na may isang bagay kay Sandro na wala sa karamihan ng tao na nakikilala niya. Wala siyang maskara. Hindi siya nagsisinungaling tungkol sa mga bagay na nararamdaman niya. Walang pagtakip sa kung anong klaseng tao siya. "Siguro," sabi ni Sarah, habang binabalikan ang kanilang usapan, "ang hirap lang magtiwala sa tao." Ang kanyang mga mata ay naglalandas sa mga salitang bumangon sa kanyang bibig. Tinutok ni Sandro ang kanyang tingin sa kanya. "Hindi lahat ng tao mahirap pagkatiwalaan, ma'am. Minsan, kailangan lang ng tamang oras." Hindi makapaniwala si Sarah sa sinasabi ni Sandro. Ang simpleng kalmado niya, parang may ibang level ng wisdom sa mga usapang ganito. Kung tatanungin, siya parang si Sandro ay nakapagbigay ng mga sagot na wala pa siyang naririnig mula sa mga tao sa paligid niya. Bigla niyang naisip, baka nga, may iba pang layer si Sandro. Baka nga hindi siya tulad ng iniisip ko. "Maybe you're right." Sagot ni Sarah, napansin niyang mas madali ang makipag-usap sa kanya kaysa sa iba. At sa mga simpleng usapan, na ito mas nauunawaan ni Sarah na may mga bagay sa buhay niya na kailangan niyang tanggapin. Na may mga bagay sa buhay niya na hindi pwedeng kontrolin. Kahit siya pa ang CEO ng isang malaking kumpanya. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Walang pakiramdam ng tensyon. Tulad ng dalawang tao na hindi magkakilala ng lubos, pero magaan lang sa isa't isa.
Hindi na rin nila pareho ipinagkakaila na parang may koneksyon na nabubuo. Hindi ito tungkol sa pagiging professional o business transaction, kundi tungkol sa pagiging tao. At sa mga simpleng sandaling iyon, parang may nagiging tunay na pagkakaibigan. Maya-maya, nagtapos din ang kanilang usapan. Nagpasya si Sarah na mag-alis. Pero bago siya umalis, ngumiti si Sandro at nagsabi, "Sana ma'am, kahit minsan maglaan kayo ng oras para magpahinga. Hindi lahat ng oras ay para sa trabaho." Ang mga salitang iyon ay hindi malimutan ni Sarah dahil sa mga sandaling iyon, naiisip niya na may mga bagay na higit pa sa negosyo at mga expectation ng ibang tao. May mga bagay sa buhay na natutuklasan lang sa hindi inaasahan, tulad ng nararamdaman niya kay Sandro. Ang masaya, pero may konting takot sa puso niya dahil hindi niya alam kung saan dadalhin ng mga susunod na araw ang kanilang koneksyon. "Salamat, Sandro." Ang tanging sagot ni Sarah, sabay tingin sa kanya ng isang matamis na ngiti. Magkahalong kaba at kaligayahan ang nararamdaman ni Sarah habang naglalakad patungo sa Sogo Hotel. Matapos ang ilang linggong pag-iwas kay Sandro, nagpasya siyang makipagkita muli. Hindi siya sigurado kung anong nangyayari sa kanyang sarili, basta't nararamdaman niyang may isang bagay na hindi siya pwedeng ipagkait. Matapos ang coffee shop na kanilang pinagdausan ng usapan, nagpasya silang magtuloy sa isang pribadong lugar upang mag-usap pa ng mas malalim. Nais niyang matutunan pa si Sandro. Nais niyang mas kilalanin ang tao sa likod ng malalambing na mga ngiti at mga biro. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Si Sandro, sa kanyang mata, ay hindi lang isang callboy. Siya ay isang tao na may kwento, may mga nararamdaman, at may pagnanais na maranasan ng buhay. Pumark sila sa Sogo Hotel sa Parañaque, isang lugar na matagal ng paborito ng mga tao na nagnanais ng privacy. Ang Sogo ay kilala sa mga short time stays, kaya't walang alinlangan si Sarah na dito sila magkasama. Hindi niya alam kung anong hinaharap para sa kanilang dalawa, pero sa gabing ito, wala siyang pakialam sa mga bagay na darating. Ang tanging gusto niya ay tahimik at walang istorbo, isang sandali na walang distractions. Pumasok sila sa loob ng hotel at nagpunta sa isang kwarto na si Sandro ang nag-book. Nang pumasok sila, isang simple at maaliwalas na kwarto ang sumalubong sa kanila. Ang malamlam na ilaw, ang malambot na kutsyon, at ang pagka-relax ng paligid ay parang nagpapaalala na wala silang ibang kailangan kundi ang magpahinga mula sa mundong puno ng pressure at expectations. "Ikaw na bahala," sabi ni Sandro habang nag-aabot ng cellphone kay Sarah na tila nag-aalangan pa sa mga susunod nilang hakbang. "Kung gusto mo ng anything, snacks, drinks, basta mag-message ka lang." Ngumiti si Sarah, ngunit may kabuntot na pangungulila sa kanyang mga mata. "Hindi ko alam kung anong nangyayari," sabi niya. Ang boses niya ay may kaunting pagka-anxious. Hindi siya sigurado kung anong klaseng relasyon meron sila. Ang gusto lang niya ay magpahinga, at tila ang gabi nila ay nagiging mas komplikado kaysa sa inaasahan. Habang binabaybay nila ang kwarto, tinanggal ni Sarah ang kanyang sapatos, nagpapahinga sa pakiramdam ng pagiging malaya sa mga bigat ng araw. Hindi nila agad tinuklas kung anong susunod. Pumwesto si Sandro sa gilid ng kama, habang si Sarah ay dumaan sa bintana, tinitingnan ang mga ilaw ng gabi sa Parañaque. Wala silang sinasabi. Ang tanging tunog sa kwarto ay ang tahimik na halakhak ni Sandro habang pinagmamasdan ng ginugol nilang oras. "Gusto ko lang ng tahimik na oras," sabi ni Sarah sa wakas. Walang trabaho, walang expectations. Tumingin siya kay Sandro at ang mga mata nito, puno ng kabighanian,
ay tumama sa kanyang puso. Sana minsan magawa ko yun sa buhay ko. Alam ko yung pakiramdam, sagot ni Sandro. Gusto ko rin ng simpleng buhay, ma'am. Walang masyadong drama. Pero siguro, kaya ko itong ginagawa para mapunan ang mga pagkukulang ng ibang tao. Nang lumapit si Sarah kay Sandro, napansin niya na mas malalim ang tinataglay nitong mga mata kaysa sa akala niya. Parang may lihim na tinatago, isang kwento na hindi pa handang ibahagi. Hindi na siya nakapagpigil at tinanong siya. Sandro, bakit ka ba nandyan? Hindi ba't may mga pagkakataon din ba na gusto mong magpahinga mula sa lahat ng ito? Saglit na nag-isip si Sandro, pagkatapos ay nagbuntong hininga. Hindi ko rin alam kung bakit ako nandyan, ma'am. Baka dahil sanay ako sa pagiging invisible sa ibang tao. Pero siguro gusto ko lang ng isang pagkakataon na magpakita ng tunay na sarili ko. Hindi na siya nagsalita pa. Nagpatuloy ang tahimik nilang sandali. Ngunit ang gabing iyon ay nagsimula nang magbukas ng isang bagong mundo para kay Sarah. Hindi niya inasahan na si Sandro, na sa unang tingin ay isang simpleng callboy lang, ay may mas malalim pang pagkatao. Nasa gitna ng kaharian ng mga ilaw at lilim ng gabi, unti-unting napansin ni Sarah ang nararamdaman niyang kilig at kabuntot na takot. Hindi siya sigurado kung ang nararamdaman niyang paghanga kay Sandro ay isang simpleng crush o isang bagay na mas malalim. Ang gusto niya lang ay makilala siya ng mabuti at maramdaman kung may pag-asa ba silang magtulungan, magkakomit sa isa't isa, o kung ang gabing ito ay magiging isang pagkakamali na hindi na dapat mangyari. Bigla, nang hindi inaasahan umupo, si Sandro sa kama at inabot ang kamay ni Sarah. Nang hawakan niya ito, naglalaban ang mga damdamin sa puso ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay sumalubong sa mata ni Sandro, at sa ilang segundong iyon, parang nawalan sila ng hangganan. Walang masyadong salita, ngunit naramdaman nilang pareho ang bawat isa. Ang init ng kamay ni Sandro, ang dahan-dahang paghawak nito sa kanya, ay nagbigay ng kakaibang kilig. Hindi maitatanggi ni Sarah na may mga oras na hinahanap niya ito. Ang simpleng hawak na walang pagkakasunduan. Ang pakiramdam na siya ay mahalaga kahit wala siyang kailangan ipakita sa mundo. Hindi siya nagmamadali. Ngunit nagdesisyon siya na maging tapat sa kung ano ang nararamdaman. Sarah, tawag ni Sandro, at sa ilalim ng malambot na ilaw ng kwarto, naramdaman ni Sarah ang mas matinding koneksyon sa pagitan nila. Wala akong ibang hangarin. Gusto ko lang makasama ka sa gabing ito. Walang masyadong tanong. Walang mga expectations. Kung may nararamdaman ka, hindi ko itatago na ganoon din ako. Wala akong alinlangan. At sa sandaling iyon, hindi na kayang pigilan pa ni Sarah ang nararamdaman. Hindi na ito tungkol sa pagiging CEO o callboy. Hindi na ito tungkol sa mga pagkakaiba sa pagitan nila. Ang gabing iyon, ang bawat galaw, ang bawat salita, ay naging natural. Naglaho ang lahat ng takot. Ang lahat ng kanilang mga takot ay nagtulungan upang maghatid ng gabing hindi malilimutan. Nagpatuloy ang kanilang oras sa hotel. Unti-unting natutunan ni Sarah na minsan, ang pinakamagandang relasyon ay nagsisimula sa mga simpleng sandali, sa mga tahimik na gabi kung saan ang mundo ay nagiging maliit na lang. Sa gabing iyon, nagkasama sila sa isang uri ng pag-iisa na hindi matutumbasan ng kahit anong status o trabaho. Kinabukasan, nagising si Sarah na may halo-halong emosyon. Parang isang panaginip lang ang mga nangyari kagabi. Ngunit ang init ng kanyang katawan at ang hindi maalis na saya sa kanyang puso ay nagpapaalala na hindi ito isang imahinasyon. Hindi pa rin siya makapaniwala
na si Sandro, ang callboy na dating itinuturing niyang isang panandaliang libangan, ay nagbigay ng ganitong epekto sa kanya. Habang nag-aayos siya ng sarili sa hotel room, natanaw niya ang kanyang cellphone. Isang text mula kay Sandro ang nagpasiko ng kaba sa kanyang dibdib. Salamat, Sarah. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero masaya ako na nakilala kita. Nag-isip siya saglit, nagdalawang isip. Napansin niyang hindi siya makapagdesisyon ng mabilis. Nasa kanya ang mga tanong, tama ba ito? Bakit ako nagpadala sa kanya? May mga tanong din siyang hindi kayang sagutin. Bakit parang may kulang kapag hindi ko siya kasama? Nang mag-isa si Sarah sa kanyang kondo ng gabing iyon, hindi maiwasang magbalik tanaw. Nasa kanyang isipan ang mga simpleng sandali kasama. Si Sandro, ang mga biro nito, ang mga mata nitong may kakaibang ningning, at ang pakiramdam na parang walang ginugol na oras para magkasama sila. It was as if time stood still for them that night. Pero may malaking bahagi sa kanya na hindi kayang tanggapin ang relasyon na ito. Siya ay CEO ng isang malaking kumpanya. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya, naghihintay ng susunod na hakbang. Hindi kayang magpabaya ng isang tulad niyang may mataas na posisyon. At si Sandro, isang callboy. Isang tao na walang permanenteng pangalan sa mundo ng mga may-ari ng kumpanya, mga business tycoons, mga taong nakakakita lang ng halaga sa iba batay sa kanilang status sa buhay. Minsan, naiisip ni Sarah na baka ito lang ang pagkakataon para magsaya siya upang maranasan ang isang pagmamahal na hindi iniisip ang lahat ng pamantayan. Ngunit hindi siya sigurado kung kaya niyang gawing seryoso ito. Paano kung ang relasyon nila ay maging tampulan ng tsismis? Paano kung magdulot lang ito ng sakit sa kanya sa bandang huli? Habang ang mga ito ay naglalaro sa kanyang isipan, isang tawag ang tumunog sa kanyang cellphone. Si Sandro. Matapos ang ilang segundo ng pag-iisip, tinanggap niya ito. Hello, Sandro? Mahinahong sagot ni Sarah, bagaman naramdaman niyang may kaba sa kanyang dibdib. Hi, Sarah. Gusto ko lang sanang magpasalamat ulit sa gabing iyon. Hindi ko na alam kung anong nangyari, pero parang mas naging magaan ako pagkatapos nun. Walang imik si Sarah, ngunit nararamdaman niyang may isang bahagi ng kanya na tuwang-tuwa sa narinig. Napakaprangka ni Sandro, walang pilit, walang pretensyon. Si Sandro ang unang tao na nakaramdam sa kanyang pagiging pagod at stressed sa mga araw-araw na pagsubok bilang isang CEO. Hindi ko rin alam kung anong nangyari, sabi ni Sarah. Pero sigurado ako na, masaya ako na nakilala kita. Hindi ko inaasahan ang mga ganitong bagay. Ngumiti si Sandro kahit hindi siya nakikita ni Sarah. Hindi ko rin. Pero minsan may mga bagay na dumadating nang hindi mo inaasahan. Gusto ko lang sanang makilala pa kita. Habang binabaybay nila ang pag-uusap, napansin ni Sarah na may ilang bagay na nagsimula ng magbago sa kanya. Hindi na lang siya CEO o babae na may maraming problema. Si Sandro, sa kabila ng lahat ng pagkakaiba nila, ay naging isang tao na nagpapalakas sa kanya. Para bang ang mga simpleng sandali nila ay nagbigay ng lakas na kailangan niya upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng kanyang buhay. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin, patuloy ni Sarah. Pero sana hindi tayo mawalan ng kontak. Sana magkaibigan tayo at magpatuloy tayo sa kung anuman to. Sumagot si Sandro. Hindi ko na din alam, pero kung anuman ang mangyari, hindi ko to kakalimutan. Nang matapos ang tawag, naramdaman ni Sarah ang isang pag-aalangan. Hindi siya sigurado kung anong klaseng relasyon ang mayroon sila. Ngunit natutunan niyang hindi lahat ng relasyon
ay dapat magmukhang perpekto o sumusunod sa mga pamantayan ng lipunan. Minsan, ang isang simpleng pagkikita ay may mas malalim na kahulugan. Kinabukasan, nagpatuloy siya sa kanyang trabaho, ngunit hindi maaalis sa kanyang isipan si Sandro. Ang isang gabing puno ng kaligayahan ay tila nagbigay sa kanya ng isang bagong pananaw sa buhay. Hindi kayang gawing simple ng mga pamantayan ang lahat ng aspeto ng buhay. Si Sandro, bagamat isang callboy, ay naging bahagi ng kanyang kwento. Ang relasyon nila ay hindi pa klaro, ngunit sigurado siyang ito na ang magiging pagsubok ng kanyang buhay. Kung ano ang magiging kahihinatnan ng nararamdaman nilang dalawa. At sa kabila ng lahat ng mga duda, ang gabing iyon ay nagbigay ng isang bagay na mahirap ipaliwanag, ngunit ang mga simpleng sandali nila ay nagsimulang magbukas ng pinto sa isang mas malalim na koneksyon na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Mga ilang araw pa ang lumipas at hindi pa rin maalis sa isipan ni Sarah si Sandro. Kahit na nagpatuloy siya sa mga araw ng trabaho at mga business meetings, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa mga salitang binitiwan niya at ni Sandro sa Sogo Hotel. Hindi pa rin malinaw kung ano ang magiging direksyon ng relasyon nila, ngunit may nararamdaman siyang hindi kayang iwasan. Isang hapon, habang nagko-coordinate siya ng meeting, isang mensahe mula kay Sandro ang nagpadala sa kanya ng kuryente. Sarah, gusto ko lang sana malaman kung okay ka pa ba. Hindi ko na gustong magmukhang kakatwa, pero gusto ko lang magpatuloy sa kung ano man tayo. Hindi ko alam kung paano ito haharapin, pero sana maging maayos. Nagbuntong hininga si Sarah. Hindi niya alam kung paano mag-react. Isang bahagi sa kanya ang gusto nang ituloy ang koneksyon nilang ito. Pero may isang malaking tanong na hindi pa rin niya masagot. Pwede ba silang magtagal sa ganitong setup? Isa siyang CEO at ang relasyon nila ay tila isang magulong halo ng hindi pagkakapantay-pantay sa status. Si Sandro ay nasa isang mundo ng malalayong relasyon at siya, sa kabila ng lahat ng tagumpay, ay nakakaramdam ng isang kalungkutan na wala siyang nakakausap. Habang nagsasagot siya ng email, napansin niya ang ilang oras ng hindi pag-reply sa mensahe ni Sandro. Nag-aalangan siyang mag-reply agad, kaya't pinili niyang huwag munang sagutin. Baka kailangan lang niyang maglaan ng oras upang mag-isip. Nagpasya siyang dumaan sa isang bar sa Taguig upang mag-relax. Dumating siya sa lugar at umupo sa tabi ng isang mesa. Habang iniinom ang kanyang wine, isang kakilala mula sa trabaho ang lumapit sa kanya. Sarah, long time no see. How's everything? Tanong ng kakilala. Pilit nang ngumiti si Sarah. Okay naman. Busy lang sa mga meetings. Ang mga mata ni Sarah ay mabilis na napadako sa kanyang cellphone na nakalapag sa table. Wala pa ring reply mula kay Sandro. Biglang dumating ang isang message. Sarah, kung saan man tayo papunta, sana hindi mo ako kalimutan. Naramdaman ni Sarah na parang may kalabit sa kanyang puso. Ang mga salita ni Sandro ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga pinipigilang damdamin. Ngunit tila may nararamdaman din siyang kalungkutan. Wala pa rin siyang sagot sa kanyang sarili. Mga ilang araw pa ang lumipas at hindi pa rin maalis sa isipan ni Sarah si Sandro. Kahit na nagpatuloy siya sa mga araw ng trabaho at mga business meetings, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa mga salitang binitiwan niya at ni Sandro sa Sogo Hotel. Hindi pa rin malinaw kung ano ang magiging direksyon ng relasyon nila. Ngunit may nararamdaman siyang hindi kayang iwasan. Isang hapon, habang nagko-coordinate siya ng meeting, isang mensahe mula kay Sandro ang nagpadala sa kanya ng kuryente. Sarah, gusto ko lang sana malaman kung okay ka pa ba. Hindi ko na gustong magmukhang kakatwa, pero gusto ko lang magpatuloy sa kung ano man tayo.
Hindi ko alam kung paano ito haharapin, pero sana maging maayos. Nagbuntong hininga si Sarah. Hindi niya alam kung paano mag-react. Isang bahagi sa kanya ang gusto nang ituloy ang koneksyon nilang ito, pero may isang malaking tanong na hindi pa rin niya masagot. Pwede ba silang magtagal sa ganitong setup? Isa siyang CEO at ang relasyon nila ay tila isang magulong halo ng hindi pagkakapantay-pantay sa status. Si Sandro ay nasa isang mundo ng malalayong relasyon at siya, sa kabila ng lahat ng tagumpay, ay nakakaramdam ng isang kalungkutan na wala siyang nakakausap. Habang nagsasagot siya ng email, napansin niya ang ilang oras ng hindi pag-reply sa mensahe ni Sandro. Nag-aalangan siyang mag-reply agad, kaya't pinili niyang huwag munang sagutin. Baka kailangan lang niyang maglaan ng oras upang mag-isip. Nagpasya siyang dumaan sa isang bar sa Taguig upang mag-relax. Dumating siya sa lugar at umupo sa tabi ng isang mesa. Habang iniinom ang kanyang wine, isang kakilala mula sa trabaho ang lumapit sa kanya. "Sarah, long time no see. How's everything?" Tanong ng kakilala. Pilit nang ngumiti si Sarah. "Okay naman. Busy lang sa mga meetings." Ang mga mata ni Sarah ay mabilis na napadako sa kanyang cellphone na nakalapag sa table. Wala pa ring reply mula kay Sandro. Biglang dumating ang isang message. "Sarah, kung saan man tayo papunta, sana hindi mo ako kalimutan." Naramdaman ni Sarah na parang may kalabit sa kanyang puso. Ang mga salita ni Sandro ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga pinipigilang damdamin. Ngunit tila may nararamdaman din siyang kalungkutan. Wala pa rin siyang sagot sa kanyang sarili. Lumipas ang mga araw at naramdaman ni Sarah na hindi na siya makakapagpatuloy sa ganitong kalagayan ng hindi tiyak. Ang pakiramdam na walang sagot sa mga tanong sa puso at isip niya ay nagbigay sa kanya ng pagkahulog. Laging umaasa na baka sakaling magbago ang lahat. Pero siya ba ay handa na ba? Handang magtanggap ng isang bagay na hindi perpekto, hindi kumpleto, at hindi sumusunod sa karaniwang mga pamantayan? Habang naglalakad siya sa mga kalsada ng Makati, kung saan siya madalas magtrabaho, ang mga tanong ay patuloy na bumangon sa kanyang isipan. Hindi ba't mayroong pagkakaiba sa kanila? Hindi ba't hindi siya dapat magpadala sa mga feelings na ito? Ngunit bakit ang mga simpleng sandali nila ni Sandro ay may kagandahan na hindi kayang matumbasan ng material na bagay? Isang umaga, habang nag-aayos siya ng sarili sa kanyang kondo, nakatanggap siya ng tawag. "Sarah?" Nagsimula si Sandro na tila narinig ang kabuntot na takot sa kanyang boses. "Gusto ko lang sana kung makapag-usap tayo. Hindi ko na alam kung anong nangyayari, pero hindi ko kayang maghintay na walang kasiguraduhan." Sa tawag na iyon, naramdaman ni Sarah ang bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi lang siya CEO. Siya ay isang babae na nangangailangan ng pagkakaintindihan at koneksyon. Kahit sa pinakamaliit na paraan. Nais niyang maramdaman ang pagmamahal at pagiging tapat. Nakita niyang hindi madali ang makipagrelasyon kay Sandro. Ngunit may isang bagay na hindi kayang iwaksi ni Sarah. Ang kabutihang ipinakita ni Sandro sa kabila ng lahat ng hindi pagkakapantay-pantay nila sa buhay. Nais niyang bigyan ng pagkakataon ang puso niyang nagsasabing, hindi lahat ng relasyon ay kailangang tumugma sa pamantayan ng iba. Ang kanilang relasyon na nagmula sa isang gabi ng mga simpleng ngiti at mga kwento ay higit pa sa isang simpleng pagkikita. "Mag-usap tayo," sagot ni Sarah. "Tama ka, Sandro. Kailangan natin ng pagkakataon na malinawan ang lahat." Dahil dito, nagdesisyon si Sarah na harapin ang mga tanong sa kanyang puso. Hindi niya alam kung anong magiging kahihinatnan ng relasyon nila. Ngunit sa pagkakataong ito,
Handa siyang magsimula ng bago, nang walang takot at walang Pagkatapos ng tawag kay Sandro, nagdesisyon si Sarah na magsalita ng mas tapat. Hindi na niya kayang itago ang mga nararamdaman. Sa kanilang susunod na pagkikita sa isang cafe sa Makati, nag-usap sila ng seryoso. "Alam mo, Sarah," sabi ni Sandro habang tinititigan siya, "hindi ko inaasahan na magkakaroon tayo ng ganitong klase ng connection. Pero masaya ako na nakilala kita. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero kung okay lang sa'yo, gusto ko sana magpatuloy tayo." Nag-isip saglit si Sarah. Alam niyang hindi ito magiging madali. Siya ay CEO ng isang kumpanya at ang buong mundo ay nakatingin sa kanya. Si Sandro ay nasa ibang mundo, isang mundo ng hindi tiyak at panandali ang mga relasyon. Ngunit may isang bahagi sa kanya na hindi kayang ipaliwanag. Ang damdamin na nagmula sa isang gabi ng hindi inaasahang pagkikita. "Sandro," simula ni Sarah, "hindi ko rin alam kung anong mangyayari. Pero gusto ko sanang bigyan tayo ng pagkakataon. Hindi ko rin alam kung paano. Pero gusto ko rin maranasan na maging totoo sa nararamdaman ko." Napansin ni Sandro ang sinseridad sa mata ni Sarah. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa kanya at ngumiti. "Kung okay lang sa'yo, hindi ko na nais itigil to." Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, may mga takot at pagdududa pa rin na bumangon sa kanilang mga isipan. Ang mga tanong na, pwede ba ito magtagal? At ano ang mangyayari sa atin ay patuloy na sumasagi sa kanilang isipan. Isang linggo pagkatapos ng kanilang tawag, nagdesisyon si Sarah na magsimula ng seryosohin ang relasyon nila. Hindi niya alam kung anong hinaharap ang naghihintay. Ngunit natutunan niyang tanggapin na may mga bagay sa buhay na hindi kayang kontrolin. Ang pagmamahal ay isang bagay na hindi agad mauunawaan, ngunit may mga pagkakataon na kailangang sumunod sa nararamdaman. Nag-usap sila ni Sandro tungkol sa mga hinaharap nilang plano. Hindi na nila iniiwasan ang mga tanong na dating naging sagabal. Nagdesisyon silang maging bukas sa isa't isa at magtulungan upang makahanap ng balanse sa kanilang relasyon. Kung magtutulungan tayo, baka magkaroon tayo ng pagkakataon na magtagumpay, sabi ni Sarah. "Sigurado ako, Sarah," sagot ni Sandro. "Wala namang imposible basta't nagsusumikap tayong dalawa." Habang sila'y nag-uusap, napansin ni Sarah na unti-unti niyang natutuklasan ang mga bagay na hindi niya akalain. Si Sandro ay hindi lamang isang callboy na may simpleng buhay. Siya ay may mga pangarap, may mga adhikain, at may malasakit sa kanya. Natutunan niyang magtiwala at tanggapin siya ng buo. Mga bagay na hindi niya nagagawa noon. Sa kabila ng lahat ng mga pagdududa, nagpatuloy sila sa kanilang relasyon. Naglakbay sa isang landas na puno ng mga hamon. Ngunit sa bawat hakbang, natutunan nilang tanggapin ang bawat isa, ang mga kahinaan at lakas, ang mga pagkakaiba at pagkakapareho. Ang mahalaga ay nagbigay sila ng pagkakataon sa isa't isa na maranasan ang pagmamahal at suporta kahit pa sa mundo ng hindi pagkakapantay pa.